And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po sa inyo lahat. Yon, a blessed noontime to all of us. And once again, welcome to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. Magandang tanghali po as you are enjoying your lunchtime. Enjoy the spiritual feast that we will have sa episode po na ito. And once again, Wednesday episode is our Young People's episode, Team Focus, Team Preparation. Magandang tanghali po sa inyo at sa mga nasa trabaho at nasa eskwelahan, and keep tuning in and be a blessing to your community, to your work, and to your school. Yan, I'm looking forward na kayo ay magiging blessing dyan, and let your friends know kung anong meron na programa para sa inyo. Alright? Kaya habang kayo nasa break time, imbis na kayo magkwentuhan, hayaan nyo silang manood. At kung may kasama kayo, I'll try to give you a shout out sa mga kasama nyo ngayon na nanonood as you send a picture sa Team Focus natin. Napaka-importante yan. Maganda yan. Makita ko kayo, kaya may monitor ako dito. Kaya sa mga nasa Team Focus, Team Focus na grupo, send your pictures. Maganda rin. May bago rin tayong bubuksan na programa para sa GC ng Team Focus. Maganda ito. Alright? So once again, let's keep on enjoying our program, Young People. At ito ay patuloy na makakatulong sa inyo. Shout out to the young people of North, South, East, and West Corner. Maganda tanghali sa inyo lahat. And even to our viewers, worldwide and nationwide, a blessed noontime to all of us. So tayo po ay magtutuloy-tuloy na. At last, if I'm not mistaken, last topic po natin, we are talking about submission. Alright? Ang ating pong pinag-uusapan sa ating pong topic last Wednesday is all about submission. Last month, actually, na-extend lang yan because si Brother Blake ay kasama po natin. Pero ngayon ay tutuloy na po tayo sa ating pong main topic. Sa ating main topic, shout out sa mga kasamahan ni Ma'am Jennifer Dave Quiñones ng Excellent Esther. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yan, sa mga may kasama na nanonood ngayon, yan, send your pictures. Yan, na kayo ay nanonood ng ating programa. Of course, yung mga kasama dyan, yan, sila Noble Naomi, sila Ma'am Jamaica, at of course, sino pa yung mga nandito na pag-send ng picture? Brother Steven ng Prayerful Daniel. Alright, sa mga nagsasabit na dyan ng pictures. Yan, si Ma'am Madeline ng Faithful Priscilla. Yan, napakaya. Si Ma'am Mariel ng Excellent Esther and their leader. Yan, of course, yan, magandang tanghali po sa inyo lahat. Keep tuning in. Sinabi ko sa inyo, may shoutout ko pagka nakapag-send kayo ng picture. And sa mga team prep dyan, mag-send din kayo ng picture sa GC nyo that you are watching program. Hindi lang kayo, kundi kung may mga kasama pa kayo sa trabaho, and let them watch this program. Alright? So ngayon po, mag-move on tayo sa panibago ng topic. Move on na tayo, mga kapatid. Mag-move on na po tayo sa topic natin. Natapos tayo last September, natapos po tayo sa topic nating submission. Alright? Dahil pinag-uusapan natin yung submission sa Diyos, sa salita ng Diyos, and ang pinakamaganda na ating pag-uusapan sa oras po na ito ay isa sa mga pinakamahalagang sukatan ng inyo pong submission. I'm telling you, young people, pay attention to this. Team focus and team preparation. I'm telling you, lalo na sa inyo, team prep, focus. Team preparation, focus. Di ba? Dalawa talaga kayo, lagi hindi pwede paghiwalayin. Mag-focus kayo sa pag-uusapan natin ngayon, and team focus, prepare yourself to focus on our topic tonight, this noon time, alright? So, ang pag-uusapan natin, eto na, sabi ko nga sa inyo, isa sa pag-uusapan natin ay makikita. By the way, shout out sa mga pastors that are watching with us. Nakita ko na nandito sila, Pastor Rick. Of course, di ko na may isa-isa. Sa mga pastors that are with us, akalain nyo yung mga pastor ay nandito, the area leaders ay nandito, Sir Noel Gumabay, yan. Kaya I'm giving my shout out sa lahat ng mga
young people, no? Keep watching. Yan, si Sir Jericho Garino with Ma'am Hannah ay nanonood na rin sila. Leader ng Courageous David at ng Honest Hannah. Yan, nanonood na yung mga leader nyo, kaya watching na rin kayo. Dapat mga members, alright? So, Sir Rico Formanes, magandang tanghali rin po sa inyo. Alright, yes, of course, meron tayong hindi natin pwedeng kaligtaan yung mga men of God that are with us. Sinasamahan tayo ng mga pastor, kaya pinagpapala tayo sa programa natin palagi. Alright, so like I said, let's go to our topic. I'm very excited dito sa topic natin ngayon, young people, team focus and team preparation. I'm very excited to this. Bakit? Sa pag-uusapan natin yan, ito'y napakahalaga. Okay? Because isa sa kung bakit napakahalaga yung pag-uusapan natin ngayon, because sabi ko nga sa inyo kanina, ito yung sukatan ng or yung basihan ng inyong submission sa Diyos. Dito nyo malalaman, pag pinag-usapan natin yung submission nyo sa Diyos, dito natin maiintindihan, dito natin malalaman yan na maigi. Dito natin masisiyasat yung inyong submission sa Diyos. I'm telling you, pagka hindi natin to, shout out by the way, sa mga host ng ating The Preparation Program, Sir Antonio Jopenes, Sir Roy Vincent Trinidad, Ma'am Ara Villareza, Ma'am Rona Romero, and Ma'am Cyrilla, big shout out po sa inyo na mga host ng ating The Preparation Program. Alright? Now, ito'y sukatan ng pagpapasakop ninyo sa Diyos. Gusto nyong malaman kung ano ang basihan at sukatan ng inyong pagpapasakop sa Diyos? Enjoy this topic because our topic for the whole month of September pa lang pala. Masyado tayong excited. For this whole month of September, ang ating topic ay pinamagatang, Thy will be done. Alright? Thy will be done. Matthew chapter 26, verse number 42. If you have your Bibles with you, ay alam ko naman na ang mga team focus at kayong mga The Preparation ay lalo na bilang miyembro ng simbahan ay nagdadala kayo ng Bible sa inyong eskwelahan at sa inyong mga trabaho. Tama ba ako dyan? Comment down your amen. Comment down your amen kung kayo may dala ng Bible. At para malaman natin totoo, mag-send kayo ng picture. Tingnan natin. Tingnan natin. Anyways, tuloy-tuloy tayo. Matthew chapter 26, verse number 42. By the way, sa mga kasama ko po dito ngayon, sa comment section ng mga pastors, if you want to give a words of encouragement, just comment it down there. At yan ay maganda na pag-uusap, makarinig din po sila mula po sa inyo. Alright, tuloy-tuloy po tayo, tuloy-tuloy tayo. Shoutout kay Brother Ruben Ubidos ng Mighty Issachar. Nag-send na siya ng kanyang picture. Alright, tuloy tayo. Thy will be done. Matthew chapter 26 verse 42, sabi ng Bible, He went away again the second time. All right? All right? He went away again the second time and prayed saying, all right? He went again the second time and prayed saying, the Lord Jesus Christ nagsasalita dito, ang sabi ng Bible, "Oh my Father." All right? "Oh my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done." Alright, ulitin ko. Sabi ng Panginoong Jesucristo, let me just reread what the Lord Jesus Christ said. "Oh my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done." Alright? Now, dito sa talata na ito, of course, if you have your Bibles with you, nakikita nyo yan, if you have good Bibles, you will see it that the Lord Jesus Christ is the one na nagsasalita dito. It's because it is in red letter. And the occasion here is that this is the time na ang Panginoong Jesucristo ay nananalangin sa Ama regarding what will happen to Him. This is before the crucifixion. Kasama niya dito ang kanyang mga sleeping disciples. Kaya ako minamagatan sleeping disciples niyan. Kasi after ng kanyang first prayer, nakita niya yung kanyang mga disciple, nung binalikan niya, mga tulog. Kasi full time Siyempre. Okay, so tuloy tayo. Okay? So kaya ako sinasabi yan. May lumabas Kaya ako sinasabi yan, mga kapatid. It's because a shout out po to our Pastor Hill. He is watching with us. Alright? So like I said, our topic is Thy will be done.
So makikita natin dito, young people, dito sa talata na ito, after na binapaliwanag ko sa inyo yung tagbo, after the first prayer of the Lord Jesus Christ, bumalik siya, and then nakita yung mga disciples niya, tulog, and then pinagsabihin niya, tinuruan niya, and then after that, nanalangin na siya on his second prayer. Alright? My second prayer, sabi niya dito, okay, sa kanyang second prayer, in-emphasize niya, in fact, sa first prayer pa lang, binanggit niya na ito. Okay? Pero mas na-emphasize ito dito sa kanyang second prayer. Anong sabi niya muna doon sa first prayer niya? Verse 39. Alright? Sa verse 39, medyo humina yata ako. Sa verse 39, sabi niya po dyan sa verse 39, and he went a little farther and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. Okay? So ano ba yung pinapakiusap dito? Alright? Ano yung pinapakiusap dito ng Panginoon Jesucristo sa Ama? Okay? Kung makikita nyo, sabi niya dito, He is, tandaan nyo, nagkatawang-tawang Panginoon Jesucristo dito. And He knows what it is that He's going to experience. Alam niya kung ano yung mangyayari. Kaya nga, anong sabi niya? Anong sabi niya dito, mga kapatid? Sabi niya, let this cup pass from me. Pertaining to that, what will happen? Sabi niya, if it be possible, okay? If it be possible, kung ito'y pwedeng mangyari. You see, let this cup pass from me. Itong pangyayari na aking pagdadaanan, naway, it will pass from me. You see, kumbaga hanggat maaari, the plea is that hindi na ito mangyayari sa akin. Pero sabi niya, sabi pa rin ng Panginoon Jesucristo dito sa Ama, nevertheless, not as I will. You see, let this cup pass from me if you will. Sabi niya sa Ama. Kaya nga dulo dyan, ang sabi niya, but as thou wilt. You see, kung pwede mo pahintulutan that this cup will pass from me, you see, not that I want, but that what you want pa rin. You see, kaya in-emphasize niya yan on the second prayer. Sabi niya, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it. You see, doon sa unang sinabi niya, sa unang panalangin ng Panginoon Jesucristo, Panginoon, if it possible, Father, if it's possible, let this cup pass from me. You see, not, sabi niya, nevertheless, not as I will. So, pertaining to His will. Okay? You see, kumbaga, hayaan mo, kung ililipat natin sa kalagayan natin ito, kumbaga parang sinasabi ng Panginoon Jesucristo na, pwede po ba na let this cup, itong pangyayari, itong kaganapan na ito, ay, mag-pass from me. Kumbaga, malampasan ako nitong pangyayari na ito, hindi muna ito dumaan sa akin. Hindi naman sa iyo ang gusto kong mangyari, pero ayon pa rin naman sa kagustuhan ninyo. You see? And then the second time na nalangin siya, oh my Father, sabi niya, if this cup may not pass away from me, kung hindi talaga ito magpa-pass away from me, maliban lang sa aking inumin ito, maliban lang sa ito ay tanggapin ko, sabi niya, thy will be done. Alright? Nawala yung camera natin. Okay? Thy will be done. Pakiayos lang muna para hindi tayo magsayang ng ating oras. Alright? Alright. Tiyatayin lang natin na maayos para hindi kayo, baka sabihin nyo ay nasa LGBTQ plus tayo eh. Yeah, standby lang po tayo. Standby lang tayo ng konti kasi medyo tuloy-tuloy tayo. Hello Sir Michael James Tumenden. Yan, magandang sa inyo, magandang tanghali po sa inyo. Alright, sige habang kasi medyo nakikita nyo madilim pa yung natin dito. Madilim yung ating nandito sa By the way, let me just make this quick announcement, no? Lahat ng nasa media team ay may meeting tayo mamaya after the service. All right? Lahat ng nasa media team, I will be talking to you after the service. All right? So, yan, go ahead lang. Sabi ni Sir Tito, alam ko to Sir Tito talaga. Basta talaga may merong tinatawag na meron tayong hope niya. Okay lang yan. Yan. Alright. Pinakamaganda sa lahat.
Hello, shoutout muna tayo kay Ma'am Angelosa Kapinig. Yan, Ma'am Angelosa, magandang tanghali sa inyo. And of course, sino to? Si kasama ni Ma'am Ara na nanonood, si Florella May. Yan. Keep on going. We can hear you anyway. Yes, sir. Alright. So, kailangan natin mamaya, sir, may meeting tayo, Sir Antonio. Alright, so let's continue. Backlight. Alright, so let's continue. So, sa pagpapatuloy natin, mga kapatid, sabi ng Bible dito, sabi ng Panginoon Jesucristo, let this cup pass from me. If this cup may not pass from me, except I drink it. Sabi niya dito, thy will be done. Alright? Thy will be done. Now, kaya ko po ito piniling maging topic po dito because sabi ko sa inyo kanina, this is the basis of your submission. Ito ay magandang sukatan ng inyong pagpapasakop sa Panginoong Jesucristo. Okay? Because, alam nyo, sa panahon natin ngayon dito, mga kapatid, young people, lalong-lalo na sa panahon ninyo, ilagay nyo sa isipan nyo ito, sa panahon ninyo, young people, ang pangyayari sa panahon natin ngayon is that seldom recognizes, by the way, I am talking about Christian young people, seldom recognizes the will of God when it comes to their life. Alright? Bihira, Tagalogin natin, bihira ang kumikilala sa gustong mangyari ng Diyos, sa kagustuhan ng Diyos para sa buhay nila. Dahil ang mas gusto ng maraming Kristiyanong kabataan ngayon, piliin ang kagustuhan nila. Alright? Maraming indinaya dyan, maraming magtatanggi dyan. Maaaring sabihin nyo sa akin yung young people, ay hindi naman sir, ang ganito naman ganyan. Okay. Let me give you a good illustration for that. Alright? Let me give you a good quick illustration for that. Because para hindi kayo maloko o malinlang ng dyablo sa bagay nito. Anong kadalasan na nangyayari? If it's really God's will that is happening in your life, dapat sold out kayo sa gustong mangyari ng Panginoon para sa inyo. You see, you will disregard put this in mind, you will disregard any choice. You will disregard any options that you have in life if you are really willing, okay? If you are really willing to submit, saan? Walang iba kundi sa will na Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo dito, ang topic natin is, thy will be done. Ang pinaka-main question natin, okay, sa topic natin ngayong buong September regarding this topic, thy will be done, is God's will happening in your life? Isa lamang po yan. Marami tayong katanungan pa dyan na pwedeng isipin. Is God's will happening in your life? You see? Are you submitting to the will of God in your life? You see? Yan ang pinaka-importante dito. Now, kasi pinag-uusapan natin dito, yung topic na ito, thy will be done. You see? Most of the time, sabi ko nga po sa inyo, young people, magpapakilala kayong Kristiyano, tagasunod kayo ni Kristo. Alright? Tagasunod kayo ni Kristo. But most of the time, okay, ang pinipili nyo pa rin gawin ay yung gusto ninyong mangyayari sa buhay nyo and not what you want. Alright? It's not what God's will, or it's not the will of God, but it is what you want. Tandaan nyo, young people, put this in mind. Mula team focus hanggang team preparation, tandaan nyo, ang plano ng Diyos sa buhay natin, before we ever existed here on earth, it's already made. Alright? Yari na yan. Ang blueprint ng buhay natin bilang tagasunod ni Kristo, yari na yan. It's already been made. You see? Kumbaga, alam na ng Diyos kung saan tayo dapat patungo. You see? I'm talking about when it comes to our physical life. Alam ng Diyos kung ano dapat yung tatahakin mong landas. Pero ano nagiging problema? Hindi tayo nakakasunod doon sa landas na gustong pagdalhan sa atin ng Panginoon. You see na, ulitin ko, hindi natin nasusunod or hindi natin nalalakaran yung landas na gusto sa ating pagpalakaran ng Diyos. You know why? Because we choose to make our own path. Young people, you'd rather choose to make your own path rather than God's path.
You would rather choose what you want rather than what God wants. Kaya nga sabi ko sa inyo, young people, tingnan nyo, yung pangyayari sa buhay ng Panginoon Jesucristo, ang pinakamaganda dito, pinakita ng Panginoon Jesucristo dito, in the human side, na bilang isang tao, you see, pambihira, hindi mo gugustuhin mangyari yung mangyayari sa'yo. You see, ano yun? Alam natin kung anong pagdadaanan ng Panginoon Jesucristo just for the sake of our salvation. You see, siya'y aalipustahin ng tao, siya lahat kakastiguhin ng tao, ipapako sa krus, duduraan, bababugin ang kanyang pagkatao. You see, alam niya na mangyayari sa kanya yon. Pero sabi niya nga, thy will be done. As you can see dyan sa screen po, sa likod ko, thy will be done. Yan ang dapat na mangyari. Mga kapatid, sabi ng Panginoon Jesucristo, ayaw ko man, sabi nga niya sa panalangin niya sabi niya, if it's possible, you see, that this cup will pass on his first prayer from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt, if it's possible. You see? And then on his second prayer, nalalangin siya ulit sa Ama. Sabi niya, if this cup, kung ito man ay, nung una ko, ito ay posible na magpass sa akin, thy will be done. You see? But if this cup, alright, will not pass from me, maliban lang sa ito'y tanggapin ko, except I drink it, sabi ng Panginoon Jesucristo, thy will be done. Anong magandang picture na makikita natin dito, young people? Sa pagbungad, sa introduction ng topic natin itong thy will be done. Young people, you may not like what God's will is for you. Hindi mo man magustuhan yung will ng Diyos sa buhay mo. Pero, let me tell this to you. Sabi ko sa inyo, nakita mo ang Panginoon Jesucristo. Ipinakita ng Panginoon Jesucristo maliwanag dito. Anong sabi niya? Thy will be done. Hindi man pleasing sa mata mo, hindi man kaaya-aya sa'yo, yung maaaring mangyari sa'yo. Pero sabi nga ni ang Panginoon Jesucristo, pinakita niya dito, yung kanyang pagsunod. Anong sabi niya? Thy will be done. You see, yun pa rin ang sinabi niya. Hindi man niya magustuhan bilang tao yung gagawin sa kanya ng tao, pero anong sabi ng Panginoon Jesucristo? Thy will be done. You see, most of the time, young people, let me give you the reality. Ang expectation kasi natin, as far as the reality of this life is concerned, ang reality na nangyayari kasi na in-expect natin, ang expectation ninyo sa buhay ninyo, young people, ay yung gusto ninyong mangyari, yung nakikita ninyo, uy, ito, successful itong ganito, uy, itong nakapag-asawa ng ganito, yun kagad yung expectation natin. You see, pero tandaan nyo, hindi nyo alam din kung ano ang will ng Diyos para sa kanila. You see, whatever is happening to other Christian young people may be God's will for them. You see? And nakikita nating maganda, sana ganyan din yung sa akin. You see? Kaya ngayon, sa kagustuhan mo, doon ka ngayon nakapattern. Doon ka ngayon nakaset. Doon ngayon nakaset yung isip mo. Gusto ko ganyan yung mangyari, kaya gagayahin ko nga itong ginawa niya. No, tandaan mo, hindi mo alam kung yun ay plano ng Diyos sa kanya. If it's God's will for him and for her, na ganun ang mangyari sa buhay niya, hindi mo ba pwedeng basta na ganun din ang gagawin mo? No, may sariling hinanda sa iyo ang Panginoon. God has His own will for you. May will sa akin, ang gusto mangyari ng Diyos sa akin, may gusto rin siyang mangyari sa iyo, no? Sa iyo ng Diyos. You see that? Now, ang sinasabi ko lang dito, ang pinag-uusapan natin dito is this. Pinakita ng Panginoon Jesucristo dito that His plan may not be appealing to you, young people. May not seem be pleasing para sa inyo. Kaaya-aya sa inyo ang plano ng Diyos. Pero once na ipinakita sa inyo ng Diyos ang plano ng Diyos, let me remind you, young people, the very best answer that you can have is thy will be done. You see, alam nyo, young people, here's the thing, young people. Ang maganda dito is that hindi, young people, listen to this. Hindi na tayo ignorante at hindi na tayo bulag. Saan? Sa will ng Diyos sa buhay natin. Alam nyo ba napakaganda nito, young people? Napakaganda, lalo na sa inyo team preparation, sa mga programa na meron tayo dito, sinasabi sa church, and then pagdating sa mga programs na meron tayo, kitang-kita nyo yung will ng Diyos eh.
Alam nyo, ito yung nakakalungkot na word ng maraming mga young people. You see, sinabi na. You see, ang mga word, bago pa natin sabihin na ipinakita na ng Diyos, itong nangyayari. Anong mga word ng maraming young people? Alam mo kasi, naghihintay ako ng sign ni Lord. Di ba? Ang hinahanap ko kasi is para makasiguro ako dyan. I have to make it sure na meron sa aking sign si Lord. Naghahanap ka pa ng sign, ha? Okay, ba? Deaf ka ba? Kasi, naghahanap ka pa ng sign. Paluway kita ng signboard, eh. Di ba? Kaya ko sinasabi, yan yung kadalasan na naririnig mo sa mga young people, eh. You say, bakit hindi ka pa magpagamit ka sa Panginoon, mag-involve ka sa ganito? Alam mo, gusto ko naman yan. Hindi naman ako humihindi diyan. Hinihintay ko lang yung sign ni Lord. Tender. Sarap mapaluin ng signboard, eh. Di ba? Ano ba? Ito pa maganda, young people, di ba? Pagdating sa inyo, team preparation. Pagdating sa pag-aasawa, napakaganda ng tinuturo ng pastor natin dito. Pagdating sa marriage, team preparation, take note of this. You see that? Anong ibig ko sabihin ang ibig ko sabihin dito, team preparation? Pagdating sa bagay na yan, alright? Pagdating sa bagay na yan, pag-aasawa, pag ikaw, being in this church, pag ikaw pa ay lumabas sa iyo ang mga bibig, ang mga salitang, alam mo kasi inaantay ko yung sign ni Lord kung siya na talaga. Hindi mo rin, no? Ang tagal-tagal mo lang nakakapakinig ng preaching. Alright? Ang tagal-tagal nyo na nakakapakinig ng descriptions. You see, kung paano ka mag-aasawa at pagdating sa paano, ikaw bilang isang lalaki, paano ka lalapit sa babae, yung babae bilang sa pag-uusisa ng mga lalaking lalapit sa iyo. Itinuturo na yan dito sa the preparation. Noon pa man, tinuturo na ni pastor yan. You see, sa Bible, pinipreach na ni pastor, sa service, pinipreach na ni pastor yan. Sa mga fellowships, nababanggit na ni pastor yan. You see na kaya ko sinasabi sa inyo yan, it's because of the reason na, yung pagsasabi-sabi nyo na, sign ni Lord, no. Being in this church, you don't need that sign. It's because maliwanag ang presentation ng will ng Diyos sa inyo sa simbahan natin. Young people, it's a great blessing having a man of God na binigay sa atin ng Diyos, na nakikita natin na talagang ibinibigay yung wisdom and knowledge ng Diyos na tinuturo sa atin at pinapakita sa atin sa liwanag ng salita ng Diyos, young people. Ipinapakita sa inyo ng maliwanag, harap-harapan kung ano ang will ng Diyos sa buhay ninyo. You see that? Maliwanag. Hindi kayo pwedeng magbulag-bulagan. You see? Dahil gamit ang kaliwanagan ng salita ng Diyos. Maliwanag na mapikita ninyo ang will ng Diyos para sa inyo. You see, ang pinaka-issue na lang is that pagpapasakop sa will ng Diyos. That's the main point here. Kaya sabi ko sa inyo, young people, ang mga nangyayari, ang mga kadalasan. You see, ang mga kadalasan na nangyayari pagdating sa buhay ninyo, sign ni Lord. No, maghahanap ka pa ng sign, ang liwanag na ng will. Aanhin mo ang sign kung nandiyan na yung will. Hindi maliwanag intindihin itong pinag-uusapan natin ngayon. Wala nang mahirap intindihin dito sa ating sa topic na ito. Sabi nga ni Pastor Hill dito, if you receive God's word, you don't need a sign. So, napakaliwanag naman ito. You see, nandito yung will ng Diyos. Anong hahanapin mong sign? Young people, punta tayo para makarelate kayo, team preparation. You see, listen to this, team preparation. Ilagay nyo sa isipan nyo itong sasabihin ko sa inyo. Halimbawa, ikaw ay babae. Alright? Itong maganda, di ba? Ikaw ay babae. Ngayon, ito, pinag-uusapan niya namin ito ni Ma'am Yang. Shoutout kay Ma'am Yang. Hello, babe. Ito nga sabi ko, may lumapit sa iyong lalaki. Yung lumapit sa iyong lalaki, yung paglapit sa iyo nung lalaki ay nakaayon sa tinuturo ng Biblia. At yung lalaki nakita mong naninindigan sa prinsipyo at sa standard ng salita ng Diyos. Never did the man compromise.
the standard and the principle of God's Word. Lumapit, ginawa ng tama yung paglapit sa'yo. Lumapit sa pastor, nagpaalam sa magulang mo, lumapit sa'yo, bumalik sa pastor. You see that? Nakita nyo, everything in the right way. Aktibo sa simbahan, ginagamit na Diyos, mightily. Mas matimbang ang gawain ng Diyos kaysa sa gawain sa labas. You see that? Everything. Hindi man perfection, nagkakasala. Pero as you can see, yaan, nakasunod ng ganyan. Lumapit sa inyo ngayon. O ba, ito naman si girl, antayin ko na yung sign ni Lord na siya talaga. Naririnig niyo po ba yung sinasabi ko? Minsan kasi ang isipan natin kagad, ay hindi naman, ano naman kagad, hindi naman ako easy to get, sir. No, it's not the issue here. Hindi ka talaga easy to get kung meron ka salita ng Diyos. You see? Pero madali ang plano ng Diyos mangyayari sa iyo kung susunod ka sa plano ng Diyos. What I'm simply telling, bakit ko sinabi yung illustration na yan? Kaya ko sinasabi yung illustration na yan, minsan natatawa ko eh. Minsan, may kakaroon pa ng tama na lahat, no? Rejection, no? Kasi sir, parang hinahanap ko pa kung siya na talaga yung will ng Diyos eh. Nananalangin ka na ikaw ay mag-aasawa. Ano sa panalangin mo ng pag-aasawa? Anong panalangin mo sa pag-aasawa? Nabigyan ka ng ganitong lalaki na mali sa prinsipyo, katulad ng description ko kanina. Ginagamit ng Panginoon mightily, matimbang sa kanyang salita ng Diyos at talagang nakaayon siya sa prinsipyo, salita ng Diyos at susunod, masunurin sa pastor at pinaniniwalaan ng pastor, nagpapakorek sa pastor at magalang sa everything. Lahat ng description ko na sinasabi ko sa inyo. You see? No, kaya ko sinasabi sa inyo yan, it's because minsan, yun na yun, kitang-kita na maliwanag. Yung pinapanalangin mo na mangyari sa'yo, the same man na lumapit sa'yo. Minsan, nahanapin pa yun, talaga namang, hindi mo na alam nyo, minsan, be careful of this. Minsan, sabi ko nga sa inyo, hindi ko sinasabi na kayo ay umoo agad or whatsoever it is. Alam nyo, ang pagsagot ninyo sa lalapit sa inyo, pagdating sa pag-aasawa, dapat siguraduhin yung spiritual din. Hindi kayo impluwensyado ng kaibigan ninyo. Hindi kayo impluwensyado ng kahit na sinong tao. It should be your decision backed up by God's decision and approved by your parents' decision. Ano yung sabihin ko? Yung makikita mo yung spirituality sa pagsagot mo. Because pag hinarap na ng Diyos sa'yo, yung will niya para sa'yo, you see, at ikaw ay nagkaroon ng carnal decisions due to your carnal inclinations. Sa standard ng mundo, ng isip mo, alam mo kasi, Lela, medyo hindi ka gwapuhan, tablado sa'yo. Kasi may pinagpipray ka pang iba. Aanhin mo yung pinagpipray mong iba kung yung lumapit na sa'yo ay perfect na nakatuon sa itinuturo ng Biblia. You see, paano mo hahanapin yung will ng Diyos? Aliwaliwalag na, hinarap na sa'yo. Na kaya ko lang sinasabi yan, it's just a guide. The same thing. You see, sa mga pagsusuko, sa pag-aasawa lang yan. The same thing din naman sa iba. Sa iba pangyayari, pagdating sa gusto mong gawin sa buhay mo. You see, set aside naman natin yung pag-asawa sa gusto mong mangyari sa buhay mo. Minsan, gusto natin ay, pagka ang hinarap sa iyo ng Diyos, pinapakita na sa iyo ng Diyos kung saan ka dapat, dito kita hinuhubog, dito yung takbo ng buhay mo. You see that? Minsan hindi appealing sa iyo, lalo-lalo na kung ang panawagan sa iyo ay magsuko ng buhay sa gawain ng Panginoon. Naku, wala akong pera dyan. Wala akong gagama, wala akong ano dyan. Paano na lang kung ganito? Hindi ka pa nga nagpo-full time. Paano kaya pag nag-quit ako? Aba, matindi. You see? Now, ano lang yung, nasa introductory part pa lang tayo. Binibigyan ko lang kayo ng general view sa pinag-uusapan nating bagong topic natin. Thy will be done. You see? Na kaya ako sinasabi sa inyo yan, eto na eh. Hinarap na sa inyo ng Diyos yung plano niya. Ang kailangan nyo na lang gawin, Lord, I have other plans. Pero ito maliwanag na pinapakita nyo sa akin that this is your plan. Thy will be done. You see? 4 simple words. Thy will be done. Na sinabi ng Panginoong Jesucristo dito sa binasa nating talata. In Matthew chapter 26, verse number 42. You see? Tatlong words na to. Thy will be done. 4. Thy will be done. You see that? Now my question is, eto kaya niyong sabihin? Can these 4 words happen to can these 4 words ay maluwag na lalabas sa inyong bibig?
Minsan naalala ko yung kantsawan eh. Naalala ko yung naalala ko yung kantsawan eh. Sabi sa mga kantsawan eh, kailan na lang lumalabas yung thy will be done pag nasa 40 ka na. Pagdating sa pag-aasawa na medyo Lord, medyo bata-bata pa, Lord, ibigay niyo po siya sa akin. Di ba? Pagka medyo tumanda na, after na-expect niya na edad, Lord, please naman. You see? Pag medyo tumanda na lang, Lord, kahit sino na lang. Yeah? Kaya ko sinasabi yan, alam niyo, maganda itong sinabi dito ni Ma'am Rola, nahihirapan lang po talaga mga wife natin sa pag-aasawa dahil sa sariling will pertaining to their personal standards. Ang gusto, hindi ang will ng Panginoon. Exactly what I'm simply trying to tell you. Isang area lang ng buhay ito. You see? Team preparation. Pag hinarap na ng Diyos sa'yo, yung will niya, huwag kang magpakipot kasi may sarili kang pamantayan. Hindi naman ako siya nagpapakipot. Medyo kinukonsider ko lang yung iba kong plano. Anong mas maganda? Plano mo, plano ng Diyos? God's will or your will? You see that? You know, sometimes, kaya hindi kayo maka-yes at hindi kayo makapag-submit sa thy will be done. Sa four-letter phrase na ito, thy will be done. Kaya hindi kayo, dito sa four-word phrase na ito, kung bakit hindi kayo makapag-submit, it's because you're always considering your own plans. Let me remind you, young people, whatsoever plan you have in life, tandaan nyo, you have to make it sure. Kahit planado ka na dyan, set ka na dyan, you have to make it sure na hindi yan tataas sa will ng Diyos sa buhay mo. Because, pag mas matimbang na ang sarili mong plano kaysa sa will ng Diyos sa buhay mo, mag-ingat ka, iho at iha, baka madisgrasya ka. You see? Hindi ko sinasabing kung anong klaseng disgrasya yan na naiisip natin, baka ikaw mabuntis, ganito. No. What I'm simply trying to emphasize here, baka magulo ang buhay mo. Masira pa ang buhay mo. You see that? You see, most of the time, ganyan lang nangyayari. Sabi ko nga sa inyo, pag-aasawa na lang. Pag pinag-usapan natin dito, team preparation, pagdating sa pag-aasawa, you see, napakaganda ng tinuturo sa atin sa simbahan dito. In fact, hindi na kayo mahihirapan. You see, hindi kayo mahihirapan pagdating sa pag-aasawa. Ang mahirap nito, pinaresenta na sa iyo ng Diyos yung will niya sa iyo pagdating sa pag-aasawa mo, kakatanggi mo dahil sa personal standards mo, napalipas tuloy yung nakaabang sanang magpapala sa iyo. Okay, ano sabi ng Diyos? Ayaw mo ng will ko? Ibibigay ko dito sa isa yung will ko. Sumunod sa will. Ayun, siya ngayon ay may magandang buhay. Nasa iyo sana yun kung sumunod ka. Sa iyo sana yun kung nagpasakop ka doon sa will ng Diyos. Nakita nyo mga kapatid? Kung ano, young people, take note of this, nakita nyo kung ano ang itinatapon ninyo. Pagka hindi niyo sinunod ang will ng Diyos. Sir, it's not easy for me kasi madali sa inyo yan, nandiyan na kayo sa loob. No. Sino may sabi sa inyo? There's no automatic here. We just choose to surrender. I just choose to surrender my life wholly to God's will. You see? The same thing din sa inyo, young people. Mapapaayos din ang takbo ng buhay nyo if you will fully surrender yourself into God's will. You see? Kaya nga sabi ko sa inyo, walang masamang magplano, young people. Team Focus, walang masamang magplano. Tinuturo namin sa inyo yan. You see, kung alisin muna natin yung pag-aasawa, ang pinapakita muna natin dito is that yung plano ng Diyos. Walang masamang magplano. Team Focus, okay, gusto ko makapagtapos, ganito, ganyan. Sabi ko nga naalala ko, gusto ko, para sa mga magulang din na nanonood, gusto ko makapagtapos, ang ganda ng plano, pinasangayunan natin. Tinawag ng Panginoon. Ang will ng Diyos sa inyo ay magsuko ng buhay at gamitin kayo ng Diyos full-time in His ministry. Hindi ka ngayon makatugon sa will ng Diyos. Bakit? Kasi gusto ko naman sanang makatapos ako bago ko mag-full-time. Yung mga ganyang kataga, familiar sa amin yan Isa lang ang sinasabi ko dyan Ano namang garantiya mo na makakatapos ka? Lagi kong sinasabi sa inyo, Team Focus. Anong garantiya mo na makakatapos ka? Ilagay natin sa inyo, young people. Team preparation. You see, the same thing din. Sino bang may sabi sa iyo na
mas mangyayari yung plano mo kaysa sa plano ng Diyos. You see, alam nyo ba minsan ang ginagawa ng Diyos, bakit dito sa ano nangyari? Minsan pinahihintulutan niya ng Diyos mangyari para matuto tayo. Sa pagpili natin at paggawa natin ng decision away from the will of God, may singil yan, iho at iha. May singil yan, young people. Young men, young lady, may singil yan. Akala nyo lang nag-i-enjoy kayo kasi nasusunod yung plano nyo at tinatanggihan nyo yung will ng Diyos sa buhay ninyo. Kasi hindi naman sa tinatanggihan, sir. Medyo inuuna ko lang to. Ha? Uunahin mo yung plano mo kaysa sa plano ng Diyos? You see, four-word praise. Four-word praise. Thy will be done. Kaya nyo kayang sambitin ito. Young people, that's my challenge. Kaya nyo kayang sambitin itong sinasabi ko na ito. You see? Yeah, sabi nga ni Pastor Hill dito, if God created you for a purpose, therefore, it's not right for you to propose. Napakaganda nito. Napakaganda nito, mga kapatid. Ang liwanag. If God, makinig team preparation, if God created you for a purpose, therefore, it is not right for you to propose. You see, it's not right. It is not right for you to propose if God is the one who created you for a purpose. Anong ibig sabihin natin dito para mas maintindihan natin, mga kapatid? Napakaliwanag nito. Nilikha tayo ng Diyos for a purpose. You know what's the main purpose? Let me just give you a short background. Sa Bible School, tinuturo namin ito. Why did God created man? Sabi ko nga, baka magtanong kayo, ano ba pinaka-purpose ng Diyos sa buhay ko? Balikan mo yung creation. Why did God created man? You see, pang 6th day niya na kinreate ang tao. You see, anong mauna niyang create? He created the heaven and the earth. He created, nauna pa yung mga hayop, nauna pa yung mga puno, bago yung tao. You see, why did God created man? Ang ganda na ng mga creation eh. Bakit ba siya lumikha ng tao? So that He could have a creature set apart to worship Him. You see, to have a creature set apart to worship. Why? The trees, the animals cannot praise and worship God. They cannot serve God. They can be used by God, but they cannot by their own serve God and worship God. So that He created man to have a creature set apart to worship Him. You see, anong sabi ng Biblia? God created all things. You see, hinilikha niya lahat. He created it with a purpose. You see, maliwanag gusto kong banggitin sa inyo yung talata na all things were created. That's it. All things were created by Him and for Him. You are not created for her primarily. You are not created for Him primarily. First, you are created for Him. You are created by God. All things are created by God and for God. You see that? Therefore, ang pinaka-top ay ikaw, na reason dapat ninyo na gagawin natin sa buhay natin ay yung purpose ng Creator mo. Hindi yung purpose mo. Kaya wag mong i-propose yung plano mo kung salungat yan sa purpose ng naglikha sa'yo. Maliwanag naman siguro yung palagay ko naman. Walang mahirap doon sa pinag-uusapan natin, mga kapatid. You see, maliwanag yung sinasabi ko sa inyo. Wala tayong karapatan na mag-propose ng plano natin kung yan ay salungat sa purpose na nang lumikha sa atin. You see that? Sabi ko nga sayang, no? Active ka na young lady dito sa simbahan. Pinilit mo yung gusto mo kahit pinresent sa'yo ng Diyos. Yung plano niya, yung will ng Diyos, eto sana yung mapangasawa mo. Ay, ayaw ko yan, sir. Ganito yan. Wala yang ganito. Walang kotse. Ganito, ganyan. Tsaka medyo, di naman sa pag-alot, sir. Di naman gwapo. Ay, wow, ang ganda niya. Pinili mo ngayon yung pasok sa personal standards mo. Sabi nga ni Ma'am Rona. You see,
Pinili mo ngayon, ay dito ko. At least nag-church. Matututo rin yan mag-involve. Importante nag-church. Tall, dark, and handsome. Wow. At hindi. May sariling siya. Tall, dark, and handsome with sariling sasakyan. Oh. Di ba? Sabihin man natin, pinili mo ngayon yun. Ayun. Ikaw na ginagamit sana ng Diyos na mightily nung single ka pa, nung ikaw ay nag-asawa, wala na sa simbahan. Wala ka na dito. Yung mga ministries, yung mga talent na binigay sa iyo ng Diyos sa ministry, lahat tapon. Bakit? Pinili mo yung plano mo eh. Tinanggihan mo yung will ng Diyos. Ang pinili mo yung will mo. Ayun. Ang tuloy, ang takbo ng buhay mo, parang will din. Kasi pinili mo yung will mo. Ano yung sabihin will din, sir, pagpili ng buhay? Sabi nga nila, ang life, parang gulong yan. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Oo, pero kadalasan yata sa'yo flat. Di ba? Kadalasan flat. Kung hindi man flat, kadalasan sa buhay nyo young people, parang gulong, punong-puno ng hangin. Punong-puno ng yabang, na kaya kong gawin yung ganito. Bata pa ako, sir, kailangan ko ganito. Sabi ko nga sa mga Team Focus, sabi ko nga sa inyo, Team Focus, huwag nyo pagmalaki na bata pa kayo. Huwag nyo ipagmalaki na ganito kayo, kaya kayo, ganito yung, kaya ko ba na, tsaka na lang siguro kung mag-aayos, sir, bata pa naman ako eh. Sino may sabi sa'yo tatanda ka? Baka mamatay ka rin ng bata. Di ba? Reality tayo, young people. Reality tayo kasi salita ng Diyos yung pinag-uusapan natin. Maliwanag. Yan. Gusto ko itong sinabi ni Sir Antonio. Ayaw sa will ng Diyos, napili tuloy si Kuya Will. Yan. Yan ang, kaya ang pinakamaganda dito, Sir Antonio, hampasin ng jacket yan. Hindi bigyan ng jacket, hampasin ng jacket. Di ba? Ito, maganda yung description ni Sir Tito sa kanya. Sa kanyang sarili, sabi ni Sir Tito, ako sir, tall, dark, and never mind. Di ba? Kaya ko lang sinasabi sa inyo. Now, listen carefully, young people. This is a four-word praise. This four-word phrase, pinakita ng Panginoon Jesucristo sa kanyang human side when He is here on earth. Pinakita niya, yung plano ng Diyos may not be appealing to Him as a human. Hindi niya man gustuhin yun bilang isang tao, as a tao. Wow. Yeah? Hindi niya man piliin yun bilang isang tao. Hindi man maganda sa kanya yun bilang isang tao. Pero anong sabi ng Panginoon Jesucristo? Thy will be done. Kung hindi ito mapapalampas sa akin, kung hindi ito posibleng lumampas, kung ito ay hindi nalalampas sa akin, maliban lang sa ito ay aking tanggapin. Sabi ng Panginoon Jesucristo, o pagdaanan, sabi ng Panginoon Jesucristo, thy will be done. Kaya nga, ang challenge ko sa inyo, tapos na muna tayo dito. My challenge to you young people is very simple this morning. Simple yet deep. Simple yet heavy ang dating. Bakit? Ito kayang apat na talata na itong apat na salita na ito, nakikita nyo sa screen. Thy will be done. Kita nyo sa picture? Maaring meron kang ipinapanalangin. Nakita nyo yung dalawa na yan? Yan, nakikita nyo? Maaring meron nananalangin. Nananalangin kang lalaki, nananalangin ka na babae. You see, ikaw na young man, young lady, nananalangin ka. Pero kita nyo, nandoon yung kamay saan? Sa salita ng Diyos. Bakit? May prayer ka man, pero kung ang will na ipinakita sa iyo ng Diyos ay maliwanag na nandito sa kanyang salita, pinakita niya sa iyo yung will, anumang prayer mo, thy will be done. Siya man yung pinalalangin mo, pero kung hindi siya ang will ng Diyos sa iyo, kalimutan mo. Sakit. Napatawa ko lang kayo, mga kapatid. You see? Team preparation. May pinapanalangin ka man. Hindi nga siya yung will ng Diyos sa iyo eh. Huwag ka nang choosy. Hindi ka maganda te. Ay, joke lang. Joke lang yun. Huwag ka magalala. Magkakasama tayo. Diba? You see? Ibig ko sabihin, if it's not God's will for you, tandaan niyo sinabi ni Pastor.
Magbalikan natin yung sinabi ni Pastor kanina, kung mapipin nyo rin ulit yung sinabi ni Pastor na yun. You see, about God's purpose. God created you with a purpose. Sabi ni Pastor kanina, God created you with a purpose. Then it is not right to you for you to propose. You see, maliwanag yun. Napakaganda na sinasabi ng Biblia. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, my challenge as we end this topic, introductory part of our topic, ngayong buwan ng September, Thy will be done. 4-word phrase. Kaya nyo kayang sabihin yan? May plano ka sa buhay mo. May pinagpipray ka. But sa dulo ba ng panalangin mo, kaya mong sabihin, Thy will be done? O takot ka kasi alam mo mismo na ngayon sa sarili mo, maliwanag na pinapakita na sa iyo ng Diyos yung plano niya eh. Yung will na, maliwanag na yung sa harap mo, matagal na. May gusto ka lang mangyari. Kaya hindi mo masabing, Thy will be done, kasi buburahin ng Diyos yan. O, sabi mo, Thy will be done ha. O, tapon to. Tapon natin yung plano mo. Ito yung plano ko. Takot tayong mangyari yun. Takot kayong mangyari sa inyo yan. Pero young people, I'm telling you, if the Lord Jesus Christ didn't mention this 4-word phrase, wala tayo lahat ngayon dito. O ulitin ko, kung hindi binanggit ito ng Panginoon Jesucristong, Thy will be done, wala tayong kaligtasan. Nakuha nyo ba? What I'm simply trying to tell you is, ang laki ng blessing na tinanggap natin ngayon because of the Lord Jesus Christ saying, Thy will be done. You want a heavy blessing, young people? Gusto nyo munang malaking pagpapala sa buhay mo? Then say these words to the Father, Thy will be done. I guarantee you, if you did mention this to the Lord, malaki ang pagpapalang tatanggapin mo. I'm telling you, sabi ko, this is not automatic. God knows. He is my witness. Sinabi ko mismo yan sa Diyos. I mentioned this. My personal testimony, God is my witness. In my room, sinabi ko to. You see? Hindi mo sinabi yan na dahil sa wala ka ng choice. No, hindi yun. No. Hindi yun sa sinabi ko dahil wala na akong choice. Kasi, anak ka ni Pastor, may choice ka pa ba? No. No, hindi yun. Hindi yun yung point dito. You see, hindi ko sinabi yun dahil wala na akong choice. Sinabi ko yun kasi alam kong mas maganda ang kahihinatnan ko. Gusto mo maganda kahinatnan ng buhay mo? Banggitin mo yung 4 na yan. Banggitin mo yung 4 na salita na yan na totoo sa puso at isipan mo. Hindi yung for emotional purposes. No, this thing right here, hindi ka pwedeng maging emotional dito. Tingnan nyo. Sa susunod, ilalatag ko sa inyo kung bakit itong Thy will be done words na ito, hindi mo pwedeng sambitin emotionally. Abangan nyo sa susunod natin pag-uusap. I hope tayo pinagpapala dito. Amen! Alright, so team focus, team preparation, this is a great topic for you. This is a great topic for you, and salamat sa mga pastors that are with us. Thank you, Pastor Hill, for being with us as well sa ating topic ngayon. Kaya tabayanan nyo sa mga susunod na pag-uusap natin. Again, sinasabi ko sa inyo, young people, napakaganda nito. Napakaganda. This will help you have a close relationship with God. Yan ang pinakamaganda sa lahat. Alright? Again, so much for this. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. And do not forget, let's get excited for another Hallelujah worship service mamaya. Magandang tatanggapin nating mensahe mamaya mula sa Panginoon. Kaya siguraduhin natin na handa kayo pupunta sa simbahan, handa ang puso at isipan ninyo sa pakikinig ng salita ng Diyos. And also, I would like to encourage you, young people, lalo na kayo team preparation, medyo konti, nakikita ko sa inyo eh. Alright? I would like to challenge you, team preparation, and even kayo mga team folks, kayo mga young people na ating simbahan, marami kayong tinatanggap na blessing. Huwag kayong mag-testimony kasi material yung tinanggap nyong pagpapala. These blessings na tinatanggap nyo sa bawat programa, it is a big encouragement kung kayo'y makakapag-testimony dahil nakakapag-reflect kayo sa mga tinatanggap nyong spiritual blessings. Alright? That's why I would like to challenge you. Team preparation, team focus. Magkita tayo mamaya sa testimony time natin. And of course, it's always open naman even sa mga adults na nandito. Alright?
So, sabi nga ni Ma'am Ara, plan na po namin mag-testimony ni Ma'am Rona. Yeah. Amen, amen. Alright, so kita-kita tayo mamaya for another Hallelujah worship service. And on top of all of this, lagi namin sinasabing, to God be the glory. Have a blessed Wednesday. Goodbye. Sinful man in need of redemption, hopeless, helpless, sinner lost. But the Alpha and Omega brought the answer to the cross. And that's where one day I found him. Sin no longer left a stain. To this day it is a holy, perfect plan. God handled it all. My God fixed it all. His plan was mercy, love, and grace, and it is mine. Hallelujah to His lovely, lovely name. When I saw the beginning, I was looking at Him. I saw the Lamb. I still see the Lamb. God had to lead all. It was and is the perfect plan. He saw me way back yonder in Eden when I needed saving grace. And this heart that loves Him dearly, that is what He sees today. Down through the years I found Him faithful. Think I'll trust Him on and on. For His plan will lead His children safely home. God handled it all. God fixed it all. His plan was mercy, love, and grace, and it is mine. Hallelujah to His lovely, lovely name. When I saw the beginning, I was looking at Him. I saw the Lamb. I still see the Lamb. God handled it all. It was and is a perfect plan. When I saw the beginning, I was looking at Him. I saw the Lamb. I still see the Lamb. God handled it all. It was and is a perfect plan. God handled it all. It was and is a perfect plan.